So hello, what's up? Mga sangkay, pag-usapan po natin itong pandaigdigang balita ngayon. Nagkaroon po ng isang matinding pag-atake itong bansang Israel. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Sama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. At ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong isa sa matinding balita ngayon, international. Ito pong patungkol sa matinding pag-atake daw po ngayon na ginawa nitong bansang Israel. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Good news, tayo po ay 1.37 million subscribers na. Road to 2 million subscribers at malapit po na tayo makarating sa 1.4 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ano pang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Nagkakaintindihan ba tayo mga sangkay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga po. Ito po yung balita kasi ngayon. Ayon po sa report, a war monitor said Tuesday that Israel had destroyed the most important military sites, doon daw po ito sa Syria, with a flurry of airstrikes since the fall of President Bashar Assad's government o al-Assad's government. Kasi nga po, di ba, napatalisik po ang presidente ng Syria ngayon. Nag-celebrate po ngayon yung mga kalaban ng gobyerno nitong presidente nila, mga sangkay, at itong taong to ay tumakas na po. Ayon mo dito, Israel, which borders Syria, nagpadala daw po ng tropa doon, mga sangkay, itong Israel, at nagkaroon po ng isang matinding pag-atake. Okay, ayon po sa report, mga sangkay, in 250 airstrikes, ang Israel ay napabagsak daw po ang pinakamahalagang military sites nitong Syria. Ayan po mga sangkay, ang daming time ng bansang Israel, no? Akala mo, wala sila ngayon sa digmaan. Pati itong part ng Syria, mga sangkay, nabigyan po nila ng, kumbaga, time para po magkaroon ng isang matinding pag-atake, mga sangkay. Well, malalaman din po natin ngayon kung bakit nila ito ginawa. Ayon dito, a war monitor said Tuesday that Israel had destroyed the most important military sites in Syria with a flurry of air strikes since the fall of President Bashar al-Assad's government. Israel, which border Syria, okay, nagpadala daw po ng tropang militar into a buffer zone on the east of the Israeli annexed Golan Heights after Assad's fall, in what foreign ministers Gideon Saar described as a limited and temporary step for security reasons. So, ito daw pala mga sangkay ay isang hakbang para po sa seguridad. Ano to? Sa seguridad ng Israel, nang sa ganun hindi po sila o wala pong mangyaring hindi maganda yung kanilang bansa, mga sangkay. Ayon po dito, it has also carried out about 250 na pag-atake, mga sangkay. Ito po ay mga airstrike doon po sa teritoryo ng Syria. O ayan, mga sangkay. Matindi pala itong ginawa ng bansang Israel. Kaya nga sabi ko, ang dami pong time ng Israel. Alam po natin ngayon, nasa gitna rin po ng digma ng Israel, mga sangkay, pero nabigyan po nila ng pagkakataon o panahon itong problema ng Syria, mga sangkay. Kasi alam nyo, nag-warning na nga po, nagbabala ng ating government sa mga kababayan po natin na nasa Syria na makipag-ugnayan na, mga sangkay. No? Kasi magulo po daw po ngayon doon. Ang daming nagkakagulo ngayon ng mga bansa, no? Yung South Korea, meron din pong gulo. At sinasabi nga po ng gobyerno natin na mga kababayan natin doon ay umiwas din sa anumang kaguluhan na dulot po, mga sangkay, nito mga protesta doon po sa South Korea. So, ang dami pong nagkakagulo ng mga bansa ngayon. Well, kung babasahin po natin ang Biblia, mga sangkay, malinaw po doon no, na sinasabi na in the last days,
perilous time will come and will happen. And it's happening today, in our time, in our generation, mga sangkay. Nangyayari po itong mga bagay na ito. Nagkakagulo po yung maraming mga bansa. Anong ibig sabihin nito, mga sangkay? Malapit na bang dumating ang ating Panginoong Jesus? Kasi malinaw po ang sinabi ng Biblia. Bago daw po ang pagbabalik ni Jesus Christ para kunin ang church. Ito biblical prophecy ito, mga sangkay. I don't know if maiintindihan ito ng marami. Pero bigyan ko lamang po kayo ng mga kaunting kaalaman, mga sangkay, tungkol dyan. Itong mga nagaganap kasi sa ating mundo is talagang nandun po sa propesiya ng Biblia. Na marami nga pong mga bansa magkakagulo, mga sangkay. At ngayon, nangyayari po ito sa panahon natin ngayon. So, lahat ng ito nangyayari by reason and by purpose. At ano ang rason, mga sangkay, at anong purpose? Si Lord ang nakakaalam. Basta ang sinabi, maganda lahat ng mga Kristiyano, mga sangkay. Dahil alam nyo, malinaw po, eto, lagi ko po itong kasama, mga sangkay. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa mga magaganap sa ating mundo. So, wag tayong magtataka, no? Kung bakit nangyayari ito ngayon, mga sangkay, kaguluhan. Biruin nyo, itong nangyayari. Magulo doon po sa Ukraine at Russia. May gulo na nagaganap, mga sangkay, sa Israel at sa buong Middle East. Syria, part din po ito, mga sangkay. Syria, ano pa ba, mga sangkay? Maraming mga bansa ngayon na may mga sigalot. Kaya nga sinasabi po nila na possible na magkaroon po ng Third World War. Diba? At sana hindi po yan mangyari. Pero kung mangyayari man yan, mga sangkay, yan po ay nakasulat sa Biblia at wala po tayong magagawa. So, nagkaroon daw po ng 250 airstrikes sa Syrian territory, itong bansang Israel, over the last 48 hours. At ang nagawa nila, mga sangkay, nagawa po nilang pabagsakin itong military capabilities ng naunang rehime, mga sangkay. Ito pong tumakas sa presidente ng Syria. According to the Syrian Observatory for Human Rights. Yan po ang ginawa ng bansang Israel. Ayon po dito, Israel destroyed the most important military sites in Syria, including Syrian airports, warehouses, aircraft squadrons, radars, military signal stations, and many weapons and ammunitions depots in various locations. Doon po sa Syria. So, ganyan po kalala ang ginawa ngayon ng bansang Israel. Pambihira, mga sangkay. Ewan ko anong klaseng pag-atake ito. Pero, ayun nga po, napabagsak po ng Israel ng ganun-ganun na lamang, mga sangkay. So, ito po ang balita ngayon tungkol dyan. Actually, napakarami na ito, mga sangkay. Pag pinag-uusapan ng patungkol sa Syria ngayon, magulo po talaga ang nangyayari. So, kaya tayo na mga naglilingkod kay Lord, kapit lang, mga sangkay. Ito mga nangyayari ngayon sa ating mundo, kahit po sa Pilipinas, nagkakagulo, mga sangkay. Pinangangambahan nga po yung civil war kung mangyayari na magkakagulo lalo itong politika dito sa ating bansa. Dahil nga po, mga agresibo itong mga politicians at maging tayo, mga sangkay, yung iba mga panatiko, di ba? Ayaw po gumit na, nakikipagbalyahan na, mga sangkay. So at any moment, pwede po magkaroon talaga ng awayan ang kabilang panig. So marami ngayon, mga bansa nagkakagulo. Ganyan po kalala ang nangyayari sa ating mundo ngayon, mga sangkay. So, tayo mga naglilingkod kay Lord, I'm sure na naiintindihan po natin itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo. At alam nyo, itong Israel, malaki po ang ginagampanan nito pagdating po sa Bible prophecy. Naku, binasa nyo yung Biblia, Book of Revelation, in New Testament, or Book of Daniel, mga sangkay, ang Israel, mga sangkay, ang nasa pinaka mataas na stage when it comes to Bible prophecy. Okay? So, tingnan po natin itong mga nangyayari ngayon, mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po sa ginawa ng pag-atake ng Israel? Malala itong pag-atake nila, mga sangkay, sa Syria. I-comment nyo lamang po sa ibaba ang inyong mga opinion.
And regarding mga sangkay, total, nabanggit ko na rin po itong patungkol po sa Bible prophecy natin pinag-uusapan ngayon. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga video patungkol po sa mga propesiya sa Biblia na nagaganap po sa ating panahon ngayon. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay. Very interesting yung mga topic natin dito. Okay? Kapag nakita nyo na po sa YouTube, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At panoorin nyo po yung mga video natin dito. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.